to her husband, to her profession, and most especially to her service to God. She is a teacher in profession. By profession, siya po ay isang guro. Amen po. At dito po sa ating church, siya po ang ating first lady. Nakilala niyo na po ba? She is one of the most beautiful woman here in our church. Siya po ang beloved po ng ating minamahal na Pastor Ricky Manos. So please give God bless you. Welcome po kay Sister Tema. Wala akong kontra. Praise the Lord! Are you excited today? Amen! Alam niyo po, excited tayong lahat kasi araw ng pagsamba. Amen? Araw na naman na tayo ay makakarinig ng panibagong mensahe mula sa Panginoon. Amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng excited! Amen! Praise the Lord! Sabihin niyo po sa katabi mo, are you ready to listen to the Word of God? Ano po ang sagot? Amen! Amen! Alam niyo po, napakaraming tao ngayon ay abala sa mundo. Pero po, napakapalad natin dahil tayo po ngayon, inuna natin ang katwiran, ang kaharian ng Panginoon. Kaya naman, expect blessings from the Lord. Amen? Ang Lord po ba ay mabuti? Amen. Sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Amen? Sino po ang sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang po napunta rito? Taas nga po ang kamay. Ayan, si sister na naka-orange. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Ano po pangalan mo, sister? Joanne. And welcome to Jesus Lord Church. Ikaw ay nasa isang full gospel Christian ministry. Walang itinataas sa lugar na ito maliban sa ating Panginoon. Masaya ka ba? Nakasama mo kami ngayon? Amen. Kami ay masayang-masaya at lalong higit ang pinakamasaya ang puso ng Panginoon. Amen? So, welcome po sa Jesus Lord Church, Malibay and Malikaban. At kayo po ba ay na-excite, nabitin pala nung nakaraang linggo sa ating teaching? Bitin kasi may continuation. Amen? May continuation. Baka sabihin nyo, naku, hindi ko naman napakinggan yung nauna. Huwag po mag-alala, may review. Parang lesson plan lang po, no? Ang una ay review. Bago magsimula ng lesson. Sabi nga ni Sister Jessica, ako po by profession ay isang teacher. Ako po ay 32 taon ang nagtuturo sa ating paaralan sa Jesus is Lord Colleges Foundation sa Grade School Department. Nag-start po akong magturo 1991. 2023 na po ngayon. 4 na taon na lang po, mission accomplished na po ako. Ibig sabihin, magre-retire na ako. No? Kaya salamat sa Panginoon. Kagabi, ang ganda. Sabi, tayong lahat ay mga runner. Yan. Yung profession mo, ako, runner ako dun eh. Kailangan matapos ko ang takbuhin ko ng matagumpay. Kailangan matapos ko ang retirement age ko ng matagumpay. Amen? Ganon din po sa atin bilang isang Kristiyano. At bago po ako magsimula, ngayon ay Grandparents' Day. Happy Grandparents' Day po sa lahat ng ating mga lolo and lola. At ang ating head ng senior citizen ay napakaganda, si Tita Pong. Ayan, napakaganda. Siya po ang ating head. No, hindi naman mukhang senior. Napakaganda. God bless you po sa inyong lahat at kami po ay natutuwa. Kayo lagi ang kauna-unahang dumadating sa church. Palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. At totoo po, lola na rin po ako. Hindi lang sa aking anak. Sa mga pamangkin. Marami na po akong apo. Sa kuya ko pa lang, 22 na. Kuya ko pa lang po yun. Kuya ko pong mamatay lang noong March 12. No? 22 po. 10 po kasi anak ng kuya ko eh. Maunti lang. No? Ako iisa. Kuya ko po ay 10. Salamat sa Lord at ang kuya ko po ay nasa piling na ng ating Panginoon. So, magre-review po muna tayo. Ano po ang pamagat, ang title ng ating pinag-aralan na itinuro ng ating pastor? Last Sunday, sabi dyan, our exclusive privilege or privileges as God's children.
Bilang anak ng Diyos, meron tayong exclusive privilege. Napakasarap namang pakinggan. Sino ba ang anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Tayong lahat. May exclusive. Meron kayong espesyal. Meron tayong espesyal na pribilehiyo bilang isang anak ng Diyos. Amen? Ano po kaya yung mga privileges na yun? Sabi ng Romans 8:16. Sabi, yung po, bago po yung Romans 8:16, next slide. All God's children are promised great blessings from God. O, tandaan po natin, lahat ng anak ng Diyos ay pinangakuan ng napakagandang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos po ba nagsisinungaling? No. Nagjo-joke? Hindi. Seryoso po ang Panginoon. Pag sinabi niyang pagpapalain ka, pagpapalain ka niya. Amen? Ano pa po? And many people claim that they are God's children, but sadly, they fail to enjoy the blessings that God promised. Diyan po tayo huminto last Sunday. No? Diyan tayo huminto. Mamaya po, yan ang ipagpapatuloy natin. What are the reasons behind and what are the things to be done? Yan. So, kung kayo po ay narito nung Sunday, naintindihan na natin ano ba ang mga dahilan. Hindi pala lahat pala ay anak ng Diyos, pero bakit hindi lahat ay nakakatamasa ng mga pribilehiyong ito? Sabi po ng Romans 8:16, the Spirit Himself testifies that we are God's children. Ang Espiritu mismo ng Panginoon ang nagpatunay na tayong lahat ay anak ng Diyos. Sabi po ng susunod na slide, are all people God's children? Unang tanong ni Pastor yan last Sunday. How can a person become a child of God? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Paano ang isang tao ay magiging tunay na anak ng Diyos? Pangatlo, what are the exclusive privileges of God's children? Ano-ano ba ang mga talagang exclusive lang, para sa iyo lang, na anak ng Diyos na mga pagpapala? Pang-apat, eto na po yung pang-apat. Why do others fail to experience these blessings? So how do we fully receive God's privileges? Paano mo matatanggap ng talagang fully, buong-buo ang mga pribilehiyong ito na mula sa Panginoon? So, sabi po dyan, ang pribilehiyo ay special advantage, favor, benefit not enjoyed by all. Yun pala ang definition ng privilege. Hindi lahat ng pagpapala na na-enjoy ng tunay na anak ng Diyos ay na-enjoy ng lahat. No? Exclusive right. Parang ang sabi ni Pastor noon, hindi pwedeng yung ibinibigay namin sa aming anak na si Nigel, ibibigay din sa ibang mga bata. Kasi exclusive right niya yun bilang tunay naming anak. Pero pag nag-adapt kami, no, magiging karapatan niya yun, na tanggapin ang mga pagpapala. Gusto niyo po ba ng exclusive right, privileges, blessings mula sa Panginoon? Gusto niyo po noon? Amen! Ano po ang sabi? Review lang po ito. Are all people God's children? Ano po sagot niyo? No. Yan, no. Bakit? Sabi ng Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Sino lang ang masasabi na tayo ay anak ng Diyos? Yung mga taong ang naghahari sa kanilang buhay ay ang banal na spirito ng ating Panginoon. Amen? Susunod po, John 8:47, whoever belongs to God, here's what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Ang nakakarinig lang sa tinig ng Panginoon, yung sa Panginoon. Ano daw po ang dahilan bakit di natin naririnig ang tinig ng Lord? Hindi kasi tayo kasama sa kanyang wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon, no? Ang sabi po ng the children of God are those who hear God's word. Ang totoong anak ng Diyos, naririnig, nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po, nandito, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? The children of God love Jesus.
Sino po nagmamahal sa anak ng Diyos? Tayong lahat. So, children tayo ng Panginoon. The children of God are led by the Spirit of God. Kaya kanina po, nung tayo sumasamba, damang-dama natin ang pagsama ng banal na Espiritu ng Panginoon. Nadaman niyo po ba na natuwa ang Panginoon habang kayo ay nagpupuri sa Kanya? Amen. Amen. How can a person become a child of God? So sabi nung Sunday, ano po ang mga paraan para tayo ay maging tunay na anak ng Diyos? Sabi ng John 1:10-13, He was in the world, and the world was made through Him. The world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who did not receive Him. Okay, yan. Okay po. So, paano magiging anak ng Lord? Ang bawat tao, receive Him, believe in Him, and follow Him. Amen? So, kailangan na po natin mabilis ang ating pagre-review. So, para tayo pala ay maging anak ng Diyos, kailangan tatanggapin natin siya. Tinanggap na po ba natin ang Lord sa ating puso? Amen. Maniniwala tayo sa Kanya. Siya ay nabuhay na maguli, hindi na natiling patay. At pangatlo, hindi lang receive, hindi lang believe, follow Him. Sabihin mo nga po, follow Him. Ayan. Susundin natin, syempre. Pag sinabi natin mahal natin ang ating magulang, sinusunod po natin. Amen? Sabi ng mga magulang natin, nung nag-aaral pa tayo ng college, huwag kang magpapaligaw, huwag kang mag-boyfriend. Yun naman mga lalaki, huwag ka munang manliligaw. No? Yung sumunod, nakatapos. Amen? Yung hindi, walang natapos. Kaya po pag tayo sumusunod sa Panginoon, tatanggapin natin ang exclusive privileges na inihanda ng Lord sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Praise the Lord! So, ano yung mga exclusive rights na ating dapat tinatanggap? Sabi dyan, protection, provision, no? Ano ba? Good health. Ano ba po? Good future. Protection. Tayo protected ng Lord saan man tayo pumunta. Provision. Hindi natin masasabing hindi tayo nagkukulang, pero hindi tayo binabayaan. Kahit tayo nagkukulang. Amen? Dumadating ang point na kukulang eh. Pero ang mahalaga, hindi tayo pinabayaan ng Lord. Amen? Ano pa po? Good health. Sabi nga ni Pastor kanina, pinagaling siya ng Panginoon eh. Kasi hindi kalooban ng Lord na tayo ay may sakit. Amen? Ang gusto ng Lord tayo ay malusog. Amen? At good future. Sabi ng Jeremiah 29:11, alam ng Lord ang plano niya sa atin. Ano po ang plano niya? Good future. To prosper us, not to harm us, and to give us hope and a good future. So, dyan na po nagtatapos ang ating pagre-review. Dito na po tayo sa why others do not experience God's blessings. Bakit kaya, Sister Fe, maraming tao o yung iba hindi nararanasan ang mga matinding pagpapala, napakagandang pagpapala ng Panginoon? Ano kaya po ang mga dahilan? Pwede po bang tayo muna ay umuko at manalangin? Lord, maraming salamat sa pribilehiyo na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat din po sa pribilehiyo, Lord, na ako po ay magamit mo ngayong umaga to share your words. Ang amin pong dalangin, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Malinaw po naming maunawaan ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, hindi lang namin ito maunawaan. Ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. Kayo lamang po ang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin ang may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Palakpak po sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Why others do not experience God blessings? Number 1. Bilis lang po ito. 4 lang po ito. Because of ignorance. Sabihin nga po natin, ignorance. Ano po ba yung ignorance? Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore
ignore your children. Isa po palang dahilan, mga kapatid, sa Panginoon, bakit hindi natin na-enjoy ang napakagandang pagpapalang inihanda ng Lord sa kanyang mga anak is because of ignorance o kawalan ng kaalaman. Anong kaalaman, Sister Fe? Sabi po, they do not know God's words or God's promises. Sabi po ng Joshua 1:8-9, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, kapag po pala tayo, no, laging nag-meditate ng salita ng Diyos, so nawawala, nagiging maalam po tayo sa salita ng Panginoon. Pag alam natin ang salita ng Panginoon, yun ang tatayuan natin, yun ang gagawin natin, matatanggap natin ang pagpapalang inihanda ng Lord sa atin. Para bang ganito po ang example, alam mo, hindi mo alam, meron ka palang mamanahing 500 square meters na lupa sa iyong magulang. Wala kang alam. Kasi hindi ka naman nagtatanong. Hindi ka umuwi ng probinsya. Naku, nung kinuha na ng mga kapitbahay mo ang lupa, wala na. Hindi mo na magagawa. Wala na. Tinamnan na nila, ayaw na nilang ibigay. Bakit napunta sa kanila na para sa'yo dapat? Lack of ignorance. No? Kulang ka ng kaalaman eh. Ganun din po sa salita ng Diyos. Hindi mo alam na napakarami palang pangako ng Lord na pwede mong panghawakan mula sa kanyang mga salita. Ngayon po ang sabi ng Lord, kapag inuna mo, Matthew 6:33, ang aking kaharian, ang aking katwiran, lahat ng pangangailangan mo, idadagdag ko. Eh kung hindi mo alam, sarap matulog eh. Kakapagod magtrabaho mula Lunes hanggang Sabado. No? Pero sabi ng Lord, iunahin ko siya. Dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos, tinanggap mo ang mga pagpapalang mula sa Panginoon. Kaya isang nagiging hadlang para hindi natin matanggap ang exclusive privilege na bigay talaga ng Lord sa atin. Naka-ready, nakahanda. Dahil kulang tayo sa kaalaman, sa salita ng Diyos. Kaya pala mahalaga na tayo ay nag-a-attend every Sunday. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Mahalaga pala na ako ay nag-a-attend ng prayer meeting every Saturday. Mahalaga pala higit sa lahat, ako ay may oras na binabasa ang salita ng Panginoon. Amen? Sino po ang may Bible? Taas ang kamay. Kahit di dala, meron Bible sa bahay. Yan. Yan po ang love letter ng Lord sa atin. Babasahin natin yan. Araw at gabi. Meditate on it day and night so that, bakit kailangan? You may be careful to do everything written in it. Para po, nagagawa natin ang mga nakasulat dito ng tama. Amen? Amen. Sabi ng Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sipin mo yon? Eh kung hindi mo alam yung pangako ng Lord ngayon, lagi kang natatakot. Sinadyan po minsan, Mami, natakot ako. Bumusin na lang yung malakas yung sasakyan. Natakot ako doon, Mami. Ikaw naman, lagi kang natatakot. Lagi kang mag-pray. Sabi kasi ng Lord, do not be afraid. Yan, sinasabihan mo po siya, nire-remind ko siya sa salita ng Lord. Yung mga unusual niyang naririnig, natatakot siya. Siyempre po bata, di ba? Pero tayo matatanda, pusin na lang. Bakit siya gumanon, Mami? Nagwa-warning siya. Dadaan po kami sa tunnel kahapon. Nag-iba kami ng way kasi sobrang traffic. Siyempre tunnel, hindi pwedeng magsalubungan. So, bumubusin na yung aming tricycle. Natatakot siya. Sabi ko, it's just a warning na may papalabas, kaya ikaw na papasok ng tunnel, huwag ka munang papasok. Huwag kang natatakot, anak. Sabi ng Lord, do not be
afraid. Do not be discouraged. Bakit? Sabi ng Lord, I will be with you wherever you go. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Huwag tayong matatakot. Ang kailangan po natin para matanggap natin ang buong pagpapala ng Panginoon, tayo po ay magbabad sa salita ng Panginoon araw at gabi. Amen? Praise the Lord. Pangalawa, ano pa ang nagiging hadlang? Ang Lord po, ang kanyang pagkatao, ang kanyang talagang puso, pagpalain ang kanyang mga anak. Amen? Gustong-gusto ng Lord yun eh. Tayong mga magulang, tayo po makasalanan eh. Pero lahat ng the best, iniisip natin sa ating mga anak. Amen? Lahat ng masarap, gusto mo ipakain sa anak mo eh. Lahat ng maganda, kung meron lang. No? Kung maibibili ko lang siya ng signature no, na rubber shoes, why not? Pero hindi ko siya kayang ibili, kaya huwag na lang signature. No? Pero kung meron din lang, katulad ni Rosie, ni Carl, no? Talagang binibigay nila yung the best kay Popot kasi love na love nila yun eh. Ang Lord po natin, mahal na mahal po tayo. Kaya naman, gustong-gusto niya na matanggap natin ang kanyang napakagandang mga pagpapalang inilaan sa atin. Amen? Ano ang pangalawang humahadlang? Bakit hindi po natin natatanggap ang pagpapala? Pangalawa po, because of sin. Dahil sa kasalanan. Totoo po yun. Sabi ng Isaiah 59:1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Pero po anong humahadlang? But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Masakit man pong isipin, ang katotohanan po talaga, ang nagiging hadlang, bakit hindi natin natatanggap ang mga biyaya at pagpapala ng Lord na inilaan sa atin, ay dahil sa kasalanan. Pero salamat sa Lord. Nung tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang Lord and Savior, tayo ay hinugasan ng Kanyang banal na dugo. Amen? Pero ang sabi, hindi naman mula nung tinanggap mo si Jesus, hindi ka na nagkasala, tama? Nagkakasala po tayo eh. Kaya minsan, hindi natin natatanggap ang pagpapala. Kasalanan ba, Sister Fe, ang hindi pananalangin? Kasalanan po yun. Prayerlessness is sin. Is a sin to God. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kasalanan. Pag ikaw ay hindi uma-attend sa mga gawain, lalo kapag ikaw ay manggagawa ng Lord, kasalanan. No? Kailangan po kapag tayo ay manggagawa ng Panginoon, talagang lahat, hanggat kaya natin, gagawin natin dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Sacrifice. Sabi dun sa kanta kanina eh, hindi gusto ng Lord, it's far than sacrifice. Ano yung kanta? It's far greater than sacrifice. No? Ang gusto ng Lord, yung ating pagsamba, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pag tayo totohanang naglingkod sa Panginoon, syempre po, ang kasalanan kalilimutan natin. Amen? Kaya pala minsan di ko na tatanggap ang mga biyaya ng Lord. Minsan kasi, nagkakaroon ako ng kasalanan sa aking puso. Yun po ang nagiging hadlang. So, itakwil ang kasalanan. Sabi dyan, ang kasalanan po, pag tayo'y Kristiyano na, sabi nga, hindi tayo napapakali pag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Amen? Nakukonsyensya ka. Kahit salita lang. No, parang, kami po minsan ng co-teacher ko, nagkaroon ng discussion, parang misunderstanding eh. Pero agad-agad ako nag-sorry. Sabi ko, sorry, hindi ko sinasadya. Hindi yun ang ibig kong iparating. Pero kung nasaktan kita, I'm so sorry. 3 times po ako nag-sorry.
Kasi alam kong masasaktan ang puso ng Lord kapag nakakasakit din tayo ng puso ng iba. Kaya po dapat hindi tayo nagtatago ng kasalanan sa ating puso. Kasi ito ay magiging hadlang para ang napakagandang pagpapalang inihanda ng Lord sa atin, hindi natin matanggap. Gusto po ba natin matanggap ang pagpapala? Amen! So, wag po tayong mabuhay sa pagkakasala. No? Mabuhay tayo ng may malinis na puso. Ang Diyos lang po ang nakakatanaw ng puso natin. Amen? Ang Lord lang nakakaalam ngayon. Nakikita ng Lord ang laman ng puso natin, ang laman ng isip natin. Pero si pastor, pero ako di ko naman kita yan. Pero ang Lord nakikita yan. Wala po tayong itatagong kasalanan sa puso natin. Maliit, malaking kasalanan, itatakwil natin yan kasi gusto natin matanggap natin ang buong pagpapala mula sa kalangitan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Ano pa po ang nakakahadlang? Una, lack of ignorance. Mula ngayon, Sister Fe, magbabasa na ako ng salita ng Lord nang makita ko, mabasa ko ang mga pangako ng Panginoon. Mas maganda nga po kung minememorize natin eh. Kasi pag ikaw ay nananalangin, may hinihingi ka sa Lord, Lord, ang sabi mo, Lord, sa iyong salita, sa Philippians 4:19, you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Ang sabi mo, Panginoon, sa Psalm 37 verse 18, in times of famine, we will enjoy plenty. Ipinapaalala mo sa Panginoon ang kanyang mga pangako. Kaya naman ang Lord walang magawa kundi ibuhos sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Kaya mahalaga ang pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, because of sin. Mula ngayon, Sister Fe, hindi ko nahahayaan na ang puso ko'y magkasala. Kapag alam kong mali, agad-agad akong maghihingi ng sorry sa Lord. O kung hinuman na aking hindi maganda, no, na may pagkukulang ako sa kanya, sorry. Kasi hadlang pala ang kasalanan para hindi bumagsak ang pagpapala mula sa kalangitan. Pangatlo po, ano yung pangatlong nagiging hadlang? Bakit hindi natin matanggap ang mga pribilehiyong ito na exclusive lang for His children? Lack of trust and lack of unbelief. Yan. Lack of trust. Nabasa mo na ang salita ng Lord eh. Nabasa mo na. Ito na ang sinabi ng Lord. Pero parang kulang ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sabi mo eh, hindi ako mag-aalala. Alam niyo po, nung minsan, lumuwas kami mag-anak, parang last Saturday, no po, testimony for the glory of God. 600 lang po talaga laman ng wallet ko. Pamasahe po namin, papunta pa lang, baka kulang 400 na, hindi na po kami makakabalik. 200 na lang matitira sa wallet namin. Saturday po nandito na kami. Pero po alam nyo, sabi ko, hindi ako nag-aalala, Lord. Hindi mo naman kami pinabayaan kahit kailan. Nananampalataya ako sa iyong mga salita. Hindi ako mag-aalala, Panginoon. Prayer meeting po natin yan eh. Alam niyo po, nakakatuwa ang Lord. Pagkatapos ng prayer meeting, uwian na yung mga tao. May naglagay ng isang sobre sa Bible ni Pastor. Hindi naman niya po alam na wala kaming pamasahe, tama? Pero ang Lord, alam niya. Amen? At alam niyo po, talagang totoong buhay ang Diyos. Sobra pa. Kahit ilang balik pa kami sa Pasay, makakabalik po kami sa pagpapalan. Galing sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Buo ang pagtitiwala. Hindi 98, hindi 97%, 100%. Bakit? Totoo po ang Diyos. Hindi siya nagbibiro kapag sinabi niya. Kapag nangako siya, gagawin niya. Amen? Kaya po dapat buong-buo ang ating pagtitiwala. No?
Pag ikaw ay nanalangin ng healing, masakit pa yan. Teka, masakit nga. Teka. Pag sinabi mong, I am healed by the blood of Jesus, claim it. Believe it. Amen. Ako po nung sumakit po yung tenga ko, hindi ko alam sa sobra bang pag-blow or sa paglilinis. Pero every time na mararamdaman kong sumasakit, sinasabi ko, I am healed by the stripes of Jesus. Tuwing magsasabi si Pastor, ano po yung masakit? Ano po yung prayer nyo ng healing? Hinahawakan ko nung kanang kamay ko yung tenga ko. And I claim it. I believe I am healed by the stripes of Jesus. Kahit pakiramdam ko medyo masakit pa, sinasabi ko, hindi, I am healed by the stripes of Jesus. Huwag po tayong kukulangin ng pananampalataya. Kasi ang Lord, buong-buo ang kanyang pagbibigay sa atin ng pagmamahal. Amen? Kahit napakahirap ng kanyang dinanas doon sa krus. Sabi nga, nung nabi-visualize ni Jesus ang mangyayari sa kanyang kamatayan, sabi niya, Ama, kung maaari, huwag ko na lang sanang danasin ang saro ng paghihirap na ito. Pero ang kasunod, pero hindi ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo. Ganun po niya tayo minahal. Kaya naman, mga kapatid sa Panginoon, ibigay po natin ang totoong pagtitiwala sa Panginoon, ang totoong paglilingkod sa Panginoon, dahil handang-handang ibuhos ng Lord ang kanyang buong-buong pagpapala sa mga taong tunay na nagtitiwala at naglilingkod sa Kanya. Amen! Amen! Palakpak po sa Panginoon! Praise the Lord! Ano po ang susunod? Sabi ng Mark 11:24, bago ko po ilipat ang slide. Therefore, I tell you, sabi ng Mark 11:24, whatever you ask for in prayer, saan mo hihingin? Sa panalangin. Believe that you have received it and it will be yours. Naniniwala po ba kayo doon? Ano man ang hinihingi mo sa panalangin, manampalataya ka, maniwala ka na ito'y nasa iyo na at ito nga'y mapapasa iyo. Amen? Manampalataya ka. Yung co-teacher namin nun, walang bahay, walang lupa eh. Picture, dinikit sa salamin. Every time na mananalamin. Thank you, Lord, sa house and lot. Bago matulog sa gabi, thank you, Lord, sa house and lot. Alam niyo po, nagkaroon ng katotohanan yung house and lot na yun. Napakaganda ng kanilang naging bahay at lupa. Doon po ako bumaba nung ako'y ikasal. Now, principal po namin siya noon. Siya po ay kaibigan ko. Kaya wala po akong bahay, nakadorm po ako nung ako'y ikasal. Kami ni Pastor, nakadorm. Siya ay sa baba, ako'y sa taas. May libre pong dorm ang mga teachers sa JILCF. Nakakahiya naman, nasa dorm ako bababa. Nag-iisa po ako. Kakasal po ako bukas. Ako po ngayon, nagpapatya ng gown. Yun nga pong cutics ko, nabura na bago ko ikasal eh. Naghugas ng plato. Sabi ko, ganito pala ikakasal na nag-iisa, wala po akong nanay. Wala akong tatay. Mga kapatid ko, malalayo. Sabi ko, huwag nyo nang abalahin ng mga sarili nyo. Kaya ko na to. Napakatapang ko po eh. Kakasal po ako bukas, ako din ngayon nag-iisa. Nag-iisa siya, nag-iisa ako. Nag-iisa kami ng kwarto. Nasa baba siya, nasa taas ako. Pero pinaplansya ko lahat. Kasi doon siya bababa, si Pastor. Doon siya mag-stay sa kwarto ko. Ako naman po'y lumipat sa bahay ng principal namin. Yan. Dumating po mga kapatid ko, malapit na po kaming ikasal. Malapit na. Nandiyan naman sila nung kasal na. Sobrang ganda naman po ng aming kasal. No? God is good all the time. Amen. Kasi po, hindi ko po nakaugalian na mang-istorbo ng tao. Kahit kasal ko na, sabi nung kapatid niyang bunso, ate, gusto mo ba pumunta ako dyan, samahan kita? Di, kaya ko na to. Yan, ang nabura na yung cutics ko bago ko ikasal, kahuhugas. Noon pa lang naman, nalagyan ng cutics yung kuko ko, nabura pa. Yan. Pag po tayo nanalangin, manampalataya tayo, ang Diyos ay tumutugon. Amen? So, tatlo. Unang hadlang, lack of ignorance. Lack of ignorance. Ignorance. Pangalawa, lack of
Because of sin. Una, because of ignorance. Pangalawa, because of sin. Pangatlo, lack of trust and unbelief. So, kalimutan na natin yun, kailangan ako'y talagang nagtitiwala sa aking Panginoon. Sabi niya, ano man ang ipanalangin ko sa pangalan niya, manampalataya ako na ito'y nasa akin na at ito nga ay mapapasa akin. Pang-apat, because of disobedience. Yan. Naku, masakit mang isipin. No? Isa pa lang nakakahadlang para matanggap natin ang exclusive, para hindi natin pala matanggap, is because of disobedience. Hindi pagsunod o pagsuway. Sabi ng Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise. Ano po ang promise ng Lord? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Walang mga anak na sumunod sa magulang na napahamak. Amen? Walang anak ng Diyos na totoong sumunod at naglingkod sa Panginoon, na kinulang. Amen? Amen. Ang totoo pong paglilingkod, hindi kasama ang pagsuway. Amen? Pag yung mga anak natin sumusuway, nalulungkot po tayo, di ba? Sabi nga, ang pagsunod, hindi pwedeng wait. Pag sinabing obedience at once, agad-agad. Pag sinabing, Nigel, anak, baba ka rito, baba. Pag sinabing wait, hindi pagsunod yan. Disobedience pa rin yan. Pag sinabi po natin tayo maglilingkod sa Panginoon, walang excuses. Maliban na lang na valid naman. Siyempre, may mga valid reasons po tayo. Pero as we serve the Lord, ang ating pong tema ngayong month of September, a service-oriented ministry. Pag po tayo ay nagpagamit sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, kalimutan na po natin ang ating sarili. No? Sabihin mo sa Lord, Lord, ibibigay ko ang aking buong paglilingkod dahil ibinigay mo naman ang buong pagmamahal mo sa akin, ang buong pagpapatawad mo sa akin. Amen? Napakaliit lang ng paglilingkod na ibinibigay natin sa Panginoon. Kung ikukumpara sa pagmamahal ng Diyos na gayon na lamang, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ako at ikaw na sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Napakaliit lang po ng ating paglilingkod. Kaya kung tayo minsan ay tinatamad, huwag nating papansinin ang katamaran na yan. I-rebuke natin, Lord, a-attend ako, kaya ko to. No? Sabi nga ni Pastor, pag akyat mo pa lang mula sa first hanggang fourth floor, na punong-puno na ng kagalakan ng puso mo, nasamba mo na ang Panginoon. Napaglingkuran mo na ang Panginoon. Amen? Sumunod po tayo sa nais ng Panginoon. Sabi po ng Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Sabi po, sa pagsamba sa Panginoon, laging may pagpapala. Amen? Pag po tayo'y sumasamba, naglilingkod sa Panginoon, laging may kalakip na pagpapala. Wala dapat tayong pagsuway. Sabi nga, ang pagsunod, may pagpapala. Sa pagsunod, may pagpapala. Sa pagsuway, may pagpapalo. Ano po gusto natin? Pagpapala, pagpapalo, pagpapala. Kaya po, ang pagsunod, ang pagsuway sa Panginoon, hadlang pala ito. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, sumunod tayo sa Panginoon. Ng buong puso. Walang excuses. Amen? So, blessings in worshiping God. Ibinubuhos na po ng Lord ang mga pagpapala niya. Kasi tayo'y sumamba na sa Panginoon kanina at patuloy pang sumasamba. Ang pakikinig po sa salita ng Diyos ay isang uri nilang pagsamba. Kaya naman dapat pag tayo nakikinig, buong
puso. Ano pa po? Malakay 3:10. Sa pagbibigay ng ating tithes and offerings, minsan dyan po tayo nagpe-fail. No? Kasi marami akong babayaran, Sister Fe. Marami akong kailangang i-settle na mga expenses. Sabi po ng Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. Hindi nga niya sinabing give it. Bring. Dalhin. The third may be food in my house. Sabi ng Lord, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. Sabi natin, ang Diyos ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Ang Diyos ba ay mapagkakatiwalaan? Opo. Kaya, huwag po tayong mag-fail sa pagbibigay ng ating tithes, ng ating offerings, ng ating pledges, dahil matapat ang nangako. Amen? Palakpakan po natin ang Lord sa pagbibigay may kalakip na pagpapala. Ang tanong, how do we fully receive or enjoy these privileges from God? Tatlong bagay lang po ito. Paano kung matatanggap fully ang mga pribilehiyong ito, Sister Fe? Una po, make sure you are a child of God. Tinanggap mo siya, naniwala ka sa Kanya, at sumunod ka sa Kanya. Pangalawa, decide to turn away from any sin and desire to live for God instead. Mag-desire po tayo na talagang ang buhay natin ay para sa Panginoon. Lahat ng uri ng kasalanan, kalimutan na po natin yan. Huwag na nating balik-balikan. Amen? Pag sinabing turn away, talagang, 160 degrees ang pagtalikod. 180 degrees. May na po talaga ako sa math. 180 degrees ang pagtalikod sa kasalanan at hindi mo nababalikan. Amen? Pangatlo, trust and obey God's word. Hindi po natin mapapaniwalaan ng tunay ang salita ng Diyos kapag hindi natin alam. Kaya mahalagang tayo ay nakikinig, nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Pang-apat, develop a close relationship with God and always desire to be filled with the Holy Spirit. Amen? Paano ba nadidevelop ang malapit na relasyon sa Panginoon? Yan. Lagi tayong mag-devotion, lagi tayong mananalangin, lagi po tayong a-attend kasi dito nakikita natin ang mga kapatiran natin at iyon nagiging daan para tayo ay lumakas sa ating pananampalataya at tayo ay magkaroon ng napakalapit na relasyon sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Hallelujah! Ano po ang conclusion? God wants us all, His children, to enjoy the best. Naniniwala po kayo doon? Nais ng Lord na ang lahat ng kanyang mga anak ay ma-enjoy ang the best. The best sa lahat ng area ng buhay natin. But let us seek His kingdom and His righteousness first. And congratulations po sa inyong lahat. Dahil ngayong umaga, inyo na mong hinanap ang kaharian at katwiran ng Panginoon. Kaya naman, expect more blessings from the Lord. Amen? Gusto ko pong awitin yung awit na to eh. Sabi ng awit, aking namamasid ang katapatan mo sa akin, aking nababatid. Ano susunod aking nababatid? Aking nababatid na napakabuti mo sa akin. Sino po nakababatid? Napakabuti ng Lord sa kanyang buhay. Sino po ang nakamamasid ng katapatan ng Lord sa kanyang buhay? Amen. Ang sabi doon, ano
Ano ang tugon mo sa Panginoon? Ano ang tugon mo? Nababatid mo, napakabuti ng Lord. Namamasid mo ang katapatan ng Lord. Ano ngayon ang tugon mo sa ating Panginoon? Tayo pong lahat ay umuko at pumikit at itaas natin ang ating kamay as we sing this song with all our heart. Sa lahat ng ito, ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin, at laging sambahin. Kaya ng mga ibon, yes Lord, na lagi umaawit sa'yo. Kaya ng mga alon, walang humpay ang awit ko. Kaya ng mga dagat, at di matuloy at magwawakas. Ay kong pagsamba sa'yo, ay di magwawakas. Muli po natin awitin ang awit na ito. Hallelujah! Na napakabuti mo sa akin. Aking namamasid. Ang katapatan mo ay hindi mapatid-patid. Sa lahat ng ito. Yes, Lord, ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin. Alay kong magsamba sa'yo. Hallelujah. Ito po yung aming tugon sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa kabila ng aming mga pagkukulang. Kayo po ay laging nananatiling matapat sa amin. Ang aming pong tugon, tulad ng mga ibon, lagi po kami sasamba sa iyo. Tulad ng mga alon, hindi po mapapagod sa hindi po sila mapapagod, Panginoon. Tulad ng dagat, hindi matutuyo.
ito lang po ang aming maitutugon sa iyong katapatan na lagi mo pong ipinapadama sa amin. Tulungan mo po kami, Lord, sa umagang ito na ang aming napag-aralan ay mai-apply namin sa aming mga buhay. At ang napakayamang pagpapalang nakahanda sa bawat isa sa amin ay tunay po namin matanggap. Sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kaming maibigay lagi ang pinakamainam. Dahil ikaw ay naghanda rin ang pinakamainam para sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Alam ko po, Panginoon, inihanda mo na ang napakaraming pagpapala sa iyong mga anak na inunang hinanap ang iyong katwiran, ang iyong kaharian. Ang sabi mo sa aming pagsamba, may pagpapala. Sa aming pagbibigay ng tapat, may pagpapala. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, inaangkin na po namin ang lahat ng mga pagpapala mula sa kalangitan. At kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil nananampalataya po kami, ito'y nasa amin na nga. Katulad ng sinabi mo sa Mark 11:24. Pagpalain mo po ang bawat isa at tulungan mo po kami, Panginoon, na madatnan mo kami hanggang sa muli mong pagbabalik. Madatnan mo po kami nabubuhay ng ayon lamang sa iyong kalooban. Sa iyo, Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ito, patuloy nating itaas, itanghal ang pangalan ng ating Panginoon. Amen?